Interlocking, let's go! Gagamit tayo ng 2 or more na devices na pagaganahin natin. Lagyan muna natin siya ng label. Pag magawa ko ng circuit, inuuna ko muna yung basic design niya na kung saan connected siya agad sa source. Yan. Tapos kino-control ng isang switch. Tapos doon ko rin nilalagay anong condition ba nung circuit na gusto kong gawin gamit ang interlock. Okay, so dito lalagyan ko na lang to ng label. Okay, so lalagyan ko to ng pangalan to identify kung ano ba yung ini-interlock ko. Okay, so halimbawa ito ay contactor para sa compressor. Compressor ng aircon. Tapos ito yung fan. So ibig sabihin meron akong ginamit na dalawang device or contactor. Yung isa ay para sa compressor, yung isa ay para sa fan. So aircon ito na circuit. Okay, so pag nag-on tayo ng aircon, ang nangyari, hindi compressor agad yung gumagana. Okay. So si fan muna ang gagana. Ibig sabihin, dapat i-play natin tong circuit. Dapat itong R1 natin ay hindi siya dapat mag-energize. Pag sa kanya ako dumiretso. Okay? Kailangan gumagana muna itong fan. So, paano mangyari yun? Doon papasok sa interlock. Okay, so gagawin natin. Alisin natin yung connection dyan. Tapos, maglalagay ako ng isang normally open na contact. Naka-series lang dito kay tapos para gumana siya base sa design na gusto natin, i-label natin siya na nakaparehas nung R2 kung saan si fan, contactor ni fan. Ganito na agad ang gagawin natin. So yung kanina na-energize na si R1. Ngayon may safety feature na siya gamit yung interlock na dapat i-energize muna natin si R2. Okay, nakita nyo? Pag nati-trigger si R2, nagko-close itong normally open niya na contact. Okay. Okay, so ibig sabihin, nandun na yung unang kondisyon. Ang kailangan na lang natin is, dapat mag-hold yung pagkaka-close ng interlock natin na R2. Gamitin natin yung unang pinag-aralan natin na circuit, yung latching. Okay, so ano ulit si latching? Isang normally open na contact na nakaparallel dito sa push button para kay R. Okay. Lagyan natin ng address. Okay, so ngayon ito na agad yung unang sample ng circuit na ginamitan ng interlock dun sa condition na ginaya natin tulad yan ng aircon. Ito yung pinaka default setting nya. Okay, so gumana si R2 o yung fan, nag-close yung interlock. Ngayon pwede nang ma-energize si compressor, diba? Ayan. Pwede na siya agad. Nakatuloy na yung supply natin dun sa R1. Okay, so ano na lang kailangan natin dagdag dito.
So para hindi tayo nakadiin dun sa pagpindot ng push button, gamit ulit tayo ng latching. Gagamit ulit tayo ng latching doon sa circuit niya, doon sa rang ni compressor. Ayan, so ito tapos na agad to, ulit. So i-energize natin si R1, hindi gagana dahil nga dito sa interlock. Ayun, so kailangan mo na umaandar si fan. Tapos yun pa lang yung time na pwede na natin paganahin yung pangalawa o yung R1 natin. Okay, so form of interlock, ito yung unang circuit. Okay, so tapos na si latching circuit. Sana medyo malabo para sundan nyo ulit yung susunod na video.